blessings flow. Thy sovereign bounty is the spring of my blessings flow. The creature of thy hand, on thee alone I live. My God, thy benefits demand more praise than I can give. My God, thy benefits demand more praise than I can give. Lord, what can I impart when all is done before? Thy love demands a thankful heart, and it lasts all poor. Thy love demands a thankful heart, and give up poor. Let thy grace inspire my soul with strength divine. Let every word and each desire praise be done. Let every word and each desire of mine be done.
Followed by our inspiration
tayo na mamaya. Yung mga stations tayo, yung mga nakatingin na pa-deliver. Kasi lang yan. Yung dyan, blue, yung yellow. Mamaya po, i-experience natin ang roll call. And after po ng roll call, ay mga marinig tayo at yun ang message of offer po ng aking kapatid na si Eljan Lozano. And ayun po, yung message and words po sa atin ni Brother Chris Asinas and operatory ng ating deaconesses, closing song ng ating mga pathfinders, closing prayer po ng ating speaker, at anthem of assurance ng ating po mga song leaders, mga pathfinders. Yan lamang po, and happy Sabbath. Yan. Happy Sabbath po. Alelo. Yan. Pwede ko po bang kayo ma-invite lahat ng nasa likod? Dito po tayo sa harap. Magkakaroon po tayo ng short 20 to 30 minutes. Short tayo. Okay. So, ang objective po natin sa ating roll call is to help us understand. Kahit alam naman na po natin ang meaning ng mga ito ay dun sa
tayo, and dun sa mga hindi pa nakakala, ay malaman natin patungkol sa tatlong bagay, ano ang ibig sabihin ng repenting or repentance, believing, and living a changed life. So, meron po tayong 3 stations. Station 1 is repentance. Ito po ang isang station, F for faithfulness, and dun po sa isa is N, new life. So, ngayon po, tayo po ay atin pong itatakel or mag-focus po tayo sa ating theme or thought na what it means to be truly born again. So, yan. Meron po sa station 1, ako po ang naka-station dito sa repentance. Dito naman po sa F is si Sister Ina. At sa station 3 po, doon sa kabila, si Kuya Jomar. Yan. Tapos, bawat station po may task tayo na gagawin. So, i-group po natin tatlo lang. Kada ikot po is 5 minutes. Paano yung groupings natin, Sister Ina? By age, mag-account po sila. Kung sino na lang. Kasi kung sino na lang nandito, guys, dito tayo sa unahan. Ayan. Tapos kung sino na lang nakaupo dito, dyan kayo mag-start. Tapos dito po, yan. So, ini-invite ko po sila brother, sister. Hello po, sister. Dito tayo sa unahan. Iikot naman po yan, ikot. Hello po, brother. Ipalit po tayo na yan, si Kuya Jomar po mag-iing sa inyo. Dito po tayo. So, ayan. Iikot tayo. Kada station, 5 minutes. Sila na po ang mag-explain yung mga naka-stage, nandyan po sa station nyo. So, bago po tayo magsimula, leaders, mag-lead po tayo ng prayer, yung activity natin, and magkakaroon po tayo ng reflection sa bawat, as a group. So, ayun na po, let's start na po.
Hello po. Pwede na po tayong magpunta sa ating next station. Thank you. So, ang R, punta kayo dito sa F. Tapos lahat ng F, punta kayo dito kay Kuya Jomar sa N. And lahat ng nandiyan sa N, punta po kayo dito sa R. So, 5 minutes. 5 minutes lang ah. 5 minutes lang. Nagtatimer na tayo kasi parang server na tayo sa kala. Pero maganda naman. Nice day, goodbye. Guys, ano pa lang, roll call pa lang tayo ha, kaya parang wala rin na natin mga lesson.
So, punta na po tayo sa ating last stations, guys. So, tayo po sa R, punta po tayo sa F. Lahat ng mga nasa S, punta tayo sa E, sa New Life, and lahat ng nasa New Life, punta po tayo sa R. Thank you po. Praise God. Salamat po sa mga sharing ng ating elders. And sa iyo, dami natin natutunan. Dami kong natutunan. Praise God. Sana kayo rin. Yan. So, yan. 5 minutes. Nag-enjoy naman kayo sa ginagawa nyo. Amen. Kahit wala ng speaker. Natututo na tayo, no? Sa paikot-ikot ng natin. Praise God. So, yan. Let's start na po. Bawat station.
Sa
Ano bang mga tigwang ng tanan? Ha? Mga tigwang ng tanan kaya? Hindi na ginawa. Kaya baka storage ka. Pero sabi nila, meron po yung slides. May ginawa siya example. Si best friend, meron silang dalawa. Tapos, ayaw mo naman sorry sa isa't isa. May iba silang group of friends na para sa amin. Bakit yung drama yung nagdamay kami? So, ginawa nila, bigyan nila itong friend ng drama sila ng dito. Tapos, hindi nila drama sa isang friend kasi nito, drama sa kakagutan. So, lagi, right? So, bigyan nila rin ito eh. Lagi. It doesn't make white lines. Pero yung tayo na kasi Thank you.
Forgetting God's word. Kasi sabi ni brother ko rin, hindi forgetting niya sa akin. So parang sabi niya, sa akin hindi nakakalimutan, hindi nakakalimutan. So dito, pagkalimutan sa prayer, Pero, ang pinaplano doon, pasalamatan natin ang Panginoon. Kaya, mga decision niya daw, may decision. Separate, keep, panuhan na. kaya, iwan nila, self-witness. Example po ng self-witness. Kahit ako pasunod, meron ng pero pasalamat tayo na nakapag. Yung parang world map, ako eh. Hindi tayo labot pa. Pero ako, parang nagtanong nga lang pinatawag sa akin na parang, kaya lang naman pinarelate sa church sa text namin na hindi ako, gusto lang ko i-compare, kaya hindi naman lalaki yung parang yung mas bago kasi text yun eh. Kasi Ang lang doon, gusto lang yung kaya parang
no matter kasi yung intention natin, hindi naman natin for kahit sabi natin maganda, makakasama na maganda siya. Pero yung siguro yung learning about the word of God is godly. Pero mga traditional worldly is living in the so we cannot make ourselves good, no matter siguro ay sobrang ginawa na kasi sa world natin, hindi na talaga ginawa na. But God doesn't make us good. Only God can make if you are good or not. Parang yung ano natin, yung standard natin, yung righteousness is God. And in good intentions, wala kung sa righteousness ng Panginoon. Hindi siya good lang siguro sa tao, pero wala na. Thank you sa lahat ng na-share. And, ayan. Pwede na po tayo bumalik sa ating upuan. And praise God. Kasi ang dami natin natutunan sa elders, sa mga teenagers. Eh dito dami eh. Dami magsishare. Eh dami na po adults eh. Sabi ko mga bata eh. Kasi pag i-disciplinado yung mga ano mo, So, ang dami na po natin rinig na message. Kailangan pa ba natin ng speaker? Para mag-explain, magsalita dito sa lahat. Kasi parang natutunan na natin lahat ng message dun sa natin eh. Sa pag-iikot natin bawat station. Sayang. So, ang ating speaker again is si Brother Chris. And bago po tayo makakarinig ng kanyang sermon, sama rin na lang siguro, Brother. Makakarinig po tayo ng message and song na bibigay po sa atin ni Brother Eljan. Isa. May kerchip niyo. Kuhanin ko rin eh. Kuhanin ko rin. May kerchip niya. Break tayo. Hintayin tayo. It's
Amen. Thank you po sa magandang awit, brother. At salamat po sa mga kapatid na nagbigay ng kanilang mga reflection. Ano po? Sabi nga ni Sister Vanessa, parang hindi ka na kailangan magsalita. Natapos na natin eh. Okay lang ba? Huwag na ako magsalita? Biro lang mga kapatid. Tayo po ay hindi naman natatagal mga kapatid. The message that I wanted to share with you, I think, hindi siya matatapos ng 30 minutes. Mas mabilis pa doon mga kapatid. Mga 10 to 15 minutes lang to. Ano po? So, through revival mga kapatid, this was introduced to us ng mga kabataan natin, ng mga youth, few Sabbaths ago, mga kapatid. Kung inyo pong natatandaan, yung true revival daw is the most urgent sa ating church. Ano po, and there must be effort through humiliation, repentance, and earnest prayer para makamtan natin itong true revival. Ano po? And it is through the Holy Spirit. Ano po? We are in chapter 3, mga kapatid. And as you know, it is about how to be born again. Once upon a time, mga kapatid, sa Bible, merong isang kilalang guro, ano po? Religious leader, someone who knows the scripture very well, once asked Jesus, ano po? Once asked Jesus, seeking for answer. And what Jesus said in John 3 verse 3 is ganito, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Let's pray. Ama namin Diyos na nasa langit, Panginoon, we thank you for being in the center of our worship. Thank you for the brothers and sisters that openly share their testimonies through the guidance of your Holy Spirit, Panginoon, as we continue to praise your name, Panginoon, as we continue to talk about your goodness. May you continue to be with us as we finish this study. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So mga kapatid, yung topic po na ibigay sa akin ay medyo mahaba. Ano po, kung hindi niyo po nalalaman yung chapter 3 na dadalhin ko po sa inyo ngayon ay merong 11 subtopics. 11 subtopics mga kapatid. So I just condensed it into 5 points. Ano po? And yung mga points na ito ay napag-usapan naman natin dyan sa mga benches na iyan. So let's go ahead and proceed. The first point out of the 5 points is about believing. It's about believing. Faith is more than just knowing. Amen? Naalala mo ako sa ginawa natin? Ano nga yun, sister? Yung trust fall. That's the exact representation of what faith is, mga kapatid. Babasahin ko lang. Pumake up lang ako, mga kapatid. Kumuwit lang ako ng mga text from the book of Mrs. White, doon sa True Revival, chapter 3, sabi dito, when God pardons the sinner, He receives him into divine favor and justifies him through the merits of Christ's righteousness. The sinner can be justified only through faith in the atonement of God. No one, mga kapatid, can be justified by any works. Ano po? Hindi po tayo tatanggapin matuwid through our works, mga kapatid. Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Sabi pa dito, faith is the only condition upon which justification can be obtained. So it is only through faith for us to be considered justified. Not only belief, but also in trust. Marami kasi ngayon mga kapatid, kapag sa trabaho, siguro hindi naman nalingid sa inyong kaalaman. Siguro marami kayo nakakausap, nakilala naman daw nila si Kristo. Ate Elisa, kilala naman daw nila si Kristo. But the question is, sinusunod ba nila si Kristo?
Ano po? Yung ganung pananampalataya mga kapatid ay yung mga pananampalataya na nasa isip lamang. Ano po? They are aware, yes. They are conscious na merong creator, merong gumawa sa kanila, pero hanggang doon na lang iyon. Ano po? Doon na nagtapos. Ay, mabait naman ang Diyos eh. Okay na yan, nagsisimba naman ako eh. Naniniwala naman ako. Yun pa yung madalas ko naririnig, Brother Melfred. Naniniwala naman ako. Okay na yan. Pero, nagiinom, nagyoyosi, palamura, yun daw, yung mga tao na nakakakilala kay Kristo. Ano po? Pero hindi kasi yun ganun mga kapatid. As we go deeper in our faith, as we walk the Christian walk, ano po? Hindi enough yung pagkilala. Dapat meron tayong pagsisisi. Which leads us to our second point. What is repentance? Ang dami nating nabigay. Repentance is not just being sorrowful, ano po, sa paggawa ng kasalanan, but it also requires us to turn away from sin. Merong pagtalikod. Sabi nga ni Sister Vanessa, hindi ka lang sorry ng sorry. Dapat meron ka ring gagawin sa sarili mo. Amen? Sabi sa Step to Christ, mga kapatid, repentance allows you or allows Christ to enter your heart. Mga kapatid, kapag tayo ay nagsisi, hinahayaan natin na pumasok si Kristo sa ating mga puso. And what happens kapag pumasok si Kristo, kapag inalaw natin na pumasok sa ating puso si Kristo? Transformation, conversion can be achieved. Faith means depending on Jesus and not on yourself. Sabi nga ng isang kilalang theologian, mga kapatid, si George R. Knight, ano po, siya po yung author ng I Used to Be Saved na aklat, mga kapatid. Faith is not just about trying harder, but trusting deeper. Amen? Hindi ka lang naniniwala, hindi mo lang sinusubukan sa pamamagitan ng sarili mong lakas, but you are trusting Him that He can do it for you. Mga kapatid, second point, repent because God helps you to change. Second sentence na na-pick up ko doon sa lesson or sa book ni Mrs. White, mga kapatid. But the question to be decided is as to whether repentance is a work of the sinner or gift of Christ. So ang tanong daw pala, mga kapatid, yung pagsisisi ba natin galing sa sarili natin? Repentance is thought to be a work of a sinner, and the sinner must do it for himself in order that he may come to Christ. They think that sinner must procure himself a fitness. Iniisip daw madalas ng mga tao, mga kapatid, na kailangan nilang maging fit, kailangan nilang ma-meet yung certain standard, ano po, para magsimula silang mag-repent. But must the sinner wait until he is filled with remorse for his sins before he can come to Christ? Hindi po, mga kapatid. Hindi po. The very first step, mga kapatid, is Christ drawing us through the works of the Holy Spirit. Mga kapatid, yung pagsisisi pala, hindi natin hihintayin na parang lilinisin muna natin yung mga sarili natin bago tayo lumapit kay Kristo. Yung banal na Espiritu mismo, mga kapatid, yung magko-convict sa atin na, hey, kapatid, kailangan mo nang magsisi at lumapit kay Kristo. Ganun pala yun, mga kapatid. Yung kagustuhan pala natin na magsisi, hindi rin talaga galing sa atin. Mga kapatid, galing pala yan sa banal na Espiritu. Ano? So hindi pala dapat natin talagang hintayin muna na maging perfect tayo or maging katanggap-tanggap tayo sa mata ng iba bago tayo lumapit kay Kristo. Ano po? Kailangan, kung kailan ka kinonvict ng banal na Espiritu, mga kapatid, doon at doon mo rin dapat
simulan magsisi. Ang sabi sa John 16 verse 8, and when He, the Holy Spirit, has come, He will convict the world of sin and righteousness and of judgment. So yung conviction na yan, mga kapatid, is yung unang step, yung unang drawing ng pagtawag sa atin sa pagsisisi at sa pananampalataya. Ang sabi pa dito ni Mrs. White, as man responds to his drawing, he advances towards Christ in order that he may repent. Ganito lang yan, mga kapatid. Yung mga makakasalanan ay inihahalin tulad sa nawawalang tupa. Yung nawawalang tupa, mga kapatid, hindi niya kayang bumalik sa kanyang kulungan. Kailangan niya ng pastol, mga kapatid, na maghahatid sa kanya sa kulungan para siya ay makabalik doon. Ganoon din tayo, mga kapatid. Hindi natin kayang magsisi. Hindi natin kayang bumalik kay Kristo sa sarili nating lakas. Kailangan ng udyok ng banal na spirito para tayo ay tulungan or tuluyan na magbago. Amen? Kaya nga, repentance is a gift of God. Mrs. White says, sabi pa dito, who is desirous of becoming truly repentant? What must he do? He must come to Jesus just as He is. Hindi mo kailangan without delay. He must believe that the word of Christ is true. And believing the promise, ask that he may receive. When sincere desire prompts men to pray, he will not pray in vain. The Lord will fulfill His word and will give the Holy Spirit to lead to repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Sabi pa ni George R. Knight, ang ating mga problema, mga kapatid, hindi yung dahil tayo ay nagkakasala. Ang sabi niya is, yung problema talaga natin is iniisip natin na kaya nating solusyonan yung ating mga problema, yung ating mga kasalanan. Ano po? You don't become good enough and then come to Jesus. You come to Jesus so He can make you good. Amen? Third point, mga kapatid, Jesus makes you right with God. Receive His grace. Yung kanyang biyaya, mga kapatid, sabi dito, God's grace is not license to keep sinning. Dahil ba tayo ay biniyayaan ng Panginoon ng kaligtasan? Ito na yung license natin para magkasala. Hindi po yun ganun, mga kapatid. Yung biyaya, mga kapatid, hindi ito pahintulot para magkasala. But ito ay kapangyarihan para talikuran natin yung mga kasalanan. It should become an inspiration, mga kapatid. Ano po? It should become an inspiration para hindi na tayo magkasala or magpaulit-ulit doon sa kasalanan. God has given us abundant grace, mga kapatid, so that those who believe in Him can live free from sin. On our own, we are sinners. But through Christ, mga kapatid, through the atonement of Christ, we can be righteous. And that's the greatest gift that man ever received, mga kapatid. Dapat tayo namatay for our sin because the wages of sin is death. But since Christ died for us, hindi na natin kailangan mamatay kapag tayo ay nanampalataya, mga kapatid. Kapag tayo ay nanampalataya, hindi tayo mamamatay. Mamamatay tayo panandalian, pero in second coming, tayo ay mabubuhay kasama ng ating Panginoon. Fourth point, mga kapatid. Live. Good works are the fruit and not the root.
Sabi ng ating fundamental belief, salvation is all of grace, but obedience to the commandments is the fruit. Hindi po tayo naniniwala, or kapag tayo po ay totoong ligtas, mga kapatid, tayo po ay susunod. Hindi po natin pwedeng sabihin na tayo ay ligtas, pero hindi tayo sumusunod. You don't obey to earn God's love. You obey because you already have it. Yung pagmamahal mo kay Kristo, yung nag-uudyok sa'yo para mamuhay ng matuwid, mga kapatid. Sabi dito ni Mrs. White, genuine faith will be manifested in good works. For good works are the fruits of faith. As God works in the heart, man surrenders his will to God. He works out in the life what God works in by the Holy Spirit. Kapag si Kristo ay nabuhay sa atin, mga kapatid, yung ating mga plano, yung ating mga desire, yung ating mga gustong mangyari sa ating buhay, mababago, mga kapatid. Hindi na yun magiging self-centered. Ano po? Ito ay magiging align doon sa kagustuhan ng Diyos. James chapter 2 verse 17 states here, faith itself, if it does not have works, is dead. Last point, mga kapatid, abide. We have to stay connected to Jesus daily, mga kapatid. Sabi dun sa Luke chapter 9 verse 23, if you want to follow me, you have to deny yourself and carry your cross daily, mga kapatid. Kailangan nating mamatay doon sa temptation. Araw-araw, mga kapatid. And we cannot do it alone. We cannot do it on our own. We have to seek the guidance of the Holy Spirit, mga kapatid. Sabi dito, being born again isn't one-time event. It's a daily connection. Stay close to Jesus through prayer, worship, and surrender. The more you walk with Him, the more you reflect Him. Just like our phone dies without charging, yung ating mga spirito, mga kapatid, ay nanghihina without staying plugged into Jesus. So we have to continue connecting with Him daily. We have to keep Him in our heart as we continue to walk the Christian walk. And this is my prayer in Jesus' name. Dadako na po tayo para sa ating ikapuatan mga handog. At ito po ang ating susing talata sa ngayon. Ang sabi po sa Kolosas 1, talatang 13 ay, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilapit tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Ayan. Ang pagbibigay ng ikapu at handog ay isang paraan ng pag-abot sa mga tao para kay Kristo. Habang ibinibigay po natin ang ating ikapu at handog sa Panginoon, tandaan natin na maaaring tayong isa sa mga hindi pa naaabot ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Maaari na po nating ihatid ang ating mga ikapu at handog sa harapan.
Praise God from all blessings flow. Sing. Let us all stand up. Praise God from all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tayo, tayo, tayo po'y manalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos Ama sa kalangitan sa mga oras pong ito. Lubos po ang aming pagpupuri at pasasalamat sa inyo. Lalo na po sa pagbibigay sa amin ng karapatan na maisauli ang aming mga ikapu at makakapagbigay po kami ng taos-pusong paghahandog sa inyo. Marami pong salamat, Ama. Basbasan niyo po ito bago po masanib sa inyong kabangyaman upang magamit po sa inyong banal na gawain. Marami pong salamat sa mga pagpapala at sa mga pagpapala pa pong darating. Sa pangalan pong lahat ng aming Panginoong Hesus, kami po ay humihiling. Amen. For our closing song, let us sing Trust and Obey, hymn number 403, 403. When we walk with the Lord, sing. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile sweetly drives it away. Not a doubt nor a fear, not a sigh nor a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but a toil He doth richly repay. Not a grief nor a loss, not a frown nor a cross, but is blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. But we never can prove the delight of His love until on the altar we lay. For the favor He shows and the joy He bestows are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other
Let's pray. Lord, thank you po sa reminder that true revival begins in our heart with total surrender by the guidance and help of the Holy Spirit. May the light of Jesus Christ shine through us, Panginoon, transforming our thoughts, our actions, and words. This we pray in Jesus' name. Amen. Lift up the trumpet, sing. Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Echo in hilltops, proclaim in plains. Jesus is coming again. Coming in glory, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Happy Sabbath.